Ay, magandang gabi mga boss. Oy, salamat sa may dumagdag na naman dalawa sa subscriber. Okay na yan. Ang daming ganap mga friend. Putik yan. Nakaka... sa Senado, sa Kongreso, ang daming ganap. Anak ng pating, oo. Lalo doon sa Senado, oo. Napalitan na ho si Escudero bukas. Si ano na ho naging bagong Senate President, Tito Soto, no? Sana bukas pag-usapan natin yung mga speeches nitong mga senador na pumupuri at pumapalakpak kung kay bagong Senate President, no? Bukas maganda ho yung mga talumpati ng mga kagalang-galang na senador. Ang dami talaga. Pero natuwa ako dito sa nagkakanta na ho yung mag-asawang Diskaya sa Senado, no? Ang dami talagang ganap, mga friend. Kumanta na sila. Kaya lang, yung kanta nila, parang sintonado. Pakinggan ka natin, mga friend, Magandang umaga po sa mga kagalang-galang na senators at miyembro ng Blue Ribbon Committee, lalong-lalo na kay Senator Rodante Marcoleta, Chairman ng Blue Ribbon Committee. Joint statement ng namin mag-asawa. So I will read partial and then my husband will also read the other half of the sworn statement. So kami si Pacifico F. Diskaya II and Zara Rowena Diskaya, mag-asawang nasa tamang edad, parehong Pilipino. Number one, noong 2003, kaming mag-asawa ay tinayun ang kumpanya na pinangalan namin St. Gerard Construction. Ipinarehistro namin ito sa DTI, nakakuha ng contractor's license at nagsimula na lumahok sa mga pribadong construction projects. Number two, kinalaunan nagsimula na rin kami na lumahok sa mga government projects. Natuklasan namin na hindi naging madali ang trabaho sa mga government projects. Madalas mahirap ang paniningil ng bayad at matagal bago kami mabayaran ng gobyerno. Number 4, hanggang dumating ang pagkakataon, lumapit sa amin ang isang kaibigan na si Voltaire Claveria at inalok kaming magkaroon ng proyekto sa national level gamit ang aming lisensya. Number 5, Siguro napanood nyo na ho to, pero magbibigay na tayo reaction dito. Kilala niya ang sarili niya na nagtatrabaho para sa isang congressman at nangakong kapag nagbigay kami ng pera ay makakakuha kami ng proyekto. Number 6, dahil wala kaming alam sa kalakaran sa pambansang proyekto sa gobyerno, nagtiwala kami at ibinigay ang lahat ng ipon naming mag-asawa. Sa kasamaang palad, niloko lang niya kami. Naglaho siya. Puta, hindi ko naniniwala doon. Ibig niyo sabihin, ganun kayo katanga? Lahat ng ipon niyo, binigay ninyo para magkaroon kayo ng proyekto? Ha? Hindi ako niwala dyan. Kayo ba mga ka-warriors? Niwala ba kayo sinasabi na ito? Ha? Dala ang pera namin mag-asawa. Nagpunta kami sa DPWH para i-report ang nangyari pero hindi nila ito pinansin. Kahit ganon, hindi kami sumuko. Alam niyo yung mga sinasabi nito, ha? Napakaraming susuunging nito. Problema. Oo. No? Siguro bago matapos ang problemang nito, katakot-takot baka kung ito aabot sa korte dahil mamaya lahat ng mga sinabi nila tinanggi.
ko pa rin gawin ng tama ang negosyo, kaya patuloy kaming sumasali sa mga biddings sa gobyerno. Sa kalaunan, ang kumpanya namin ay nanalo sa mga bidding sa mga proyekto sa national government sa pamamagitan ng patas na bidding. Ibinuhos namin ang Hindi ho ako naniniwala doon. Patas na bidding. Di ho. Wala akong galon. Kailangan alam mo kung sino yung koneksyon mo bago ka pumasok sa gobyerno ng mga deal. Pero walang may patas na bidding ba sa gobyerno? Mga panahon ng Marcos Sr. Meron. Kasi takot sila kay Marcos Sr. Pero ngayon wala na. Tuloy. lahat ng aming pagsisikap para maipakita ang kakayahan ng aming kumpanya na merong maayos na paggagawa, dekalidad na resulta, at natatapos sa tamang oras. Nagkaroon ng konting tagumpay ang St. Gerard Construction, kaya minabuti na Binabasa ho eh. Binabasa niya ho, tsaka nung asawa niya eh. Pag binabasa ho ang isang paliwanag, gawa na ho siguro ng mga abogado nila yun. Hindi na yun na ano. Kung minsan, hindi na ho kapanipaniwala eh. Pagdating sa korte, doon na naman magkakatalo. Pahabaan na naman ang PC. Doon sa korte. Tuloy. mag-asawa na mag-expand Ayan at na ba? bumuo ng ibang kumpanya Ayan na tulad ng binabasa Alpha niya. and Omega General Contractor and Development Corporation. Interjection, Mr. Chair. What is the interjection? Salamat, Mr. Chair. Kailangan ko lang pong umakyat sa office sandali para sa isang pulong, but hopefully pagbalik ay nandito pa rin sina Mr. and Ms. Diskaya dahil meron din po akong mga tanong para sa kanila. Oh yes, Salamat we'll make po, sure Mr. that they Chair. will be here for your questioning. Mr. Chair, point Yes. of order. Bakit hindi na lang tayo bigyan ng kopya ng sworn affidavit imbis na basahin nila niya so we can para himayin namin yung kanyang sworn affidavit. We'll make sure that all the In order to members will save be time, given a copy, but the chairman is asking them to read it before us for the record. in order to save time, Mr. President, because we have been here since 9 o'clock. We already spent 2 hours and not even one of the senators have asked questions addressed to the resource persons present. I beg the indulgence of the good senator, but it is for the record. This is a sworn statement, at from this statement, kailangan dito sila matanong na mabuti. Proceed. Kulit ni Jinggoy, nagbibigay na nga ng statement eh. Sabi niya, wag na lang, bigyan nila kami ng kopya para pag-aralan na lang namin. Plano si Jinggoy yun. Jinggoy. Pakibilisan nyo lang para makatipid tayo ng panahon. Ngunit nung nagsimula ang makilala ang St. Gerard Construction, dumating naman ang panibagong pagsubok. Unti-unti nagsilapitan ang mga district engineers at mga regional directors ng DPWH at mga chiefs of staff na mga mambabatas na nag-aalok ng mga proyektong sinasabi nilang pondo ng mambabatas. Noong una, sinubukan naming labanan ng mga ito sa pamamagitan ng pagre-report sa DPWH at pagpapadyaryo ng mga tiwaling kawani ng gobyerno, subalit hindi sila natitinag sa mga ito. Sabi nila, Ang sinasabi nito, panahon ni Digong mga pre kasi nagsimula siya 2003 daw eh. Yung nangyayaring ginawa sa kanila nitong sinasabi niyang mga kongresista na mga pondo na lumalapit sa kanila, bibigyan siya. Hindi ho panahon ni Bongbong. Iba ho yung kay Bongbong. Sabi naman niya, di ba? Tumipak sila nung pumasok na sila sa DPWH 2016. Tuloy. tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga mambabatas kung gusto po namin magpatuloy na magkaroon ng project sa gobyerno. Kung hindi, binabala. Parang sinasabi nito mag-asawang Diskaya na to na ang DPWH isang malaking sindikato. Kasama at saka itong mga kongresista na to, magkakasama sila na pag wala ka, pag ayaw mo kami lagyan. Paliwanag nito tuloy.
Inabala nila na matatanggal na sa listahan ang kumpanya namin at hindi na makakakuha ng kahit anong proyekto. Hindi namin ginusto kailanman na Sabihin, sinasabi sa kanila, pag hindi kayo marunong maglagay, wala. Parang, hindi kayo marunong kumamot ng likod namin, hindi namin kakamutin ng likod nyo. Tuloy. mapasama sa ganitong sistema, pero kailangan namin magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado namin. Nabasa, Dahil sa aming paglaban sa mga tiwaling bidding, maraming beses naming naranasan na ma-disqualify ng Bids and Awards Committee ng DPWH na hawak ng mga mambabat. Alam mo, hawak ng mga mambabatas sa kanilang paglaban sa tiwaling mga bidding, sabi niya, natatalo raw sila. Tuloy. Na nagpondo sa proyekto. Dahil naiipit na ang aming negosyo, lumulubog na kami sa lumalaking utang ng kumpanya Binabasa niya. at peligro sa buhay ng aming pamilya. Napilitan kaming makisama sa kalakaran kahit labag sa aming kalooban. Napilitan na sila sumama sa sindikato kahit labag sa loob nila sa kanyang kalooban. Di ba? Magaling din tong sumulat nitong script na binabasa niya ito. Tuloy. Magandang umaga po, Mr. Ito yung asawa. Mas maganda yung paliwanag nitong hindi maliwanag sa akin. Tuloy mo. Chair at kagalang-galang na senators at miyembro ng Blue Ribbon Committee, lalong-lalo po kay Senator Rodante Marcoleta. Diretso na. Number 15, sorry po. 16, paulit-ulit kaming Si Marcoleta, pinutol na dahil kung sino-sino pa pupurihin nito diretso mo na. Puro kagalang-galang ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kami magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na na-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right-of-way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Binabasa, Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Uswag Ilonggo Party List, Yung Roman Romulo, asawa ni Shalani Solidad. Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitayde of Quezon City, Nicanor Nicky Briot, Yung Salina Solidad din dating girlfriend ni Pinoy yun. of Aga Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Binabasa niya Gabriel Bemnoel of Anwar Party List, Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynan Arrogancia of Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Zamboanga Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivico Pilar of Quezon City. Pucha, pati si ano kaya ni Pare Relio? Ni Brother Relio Asistio. Caloocan 21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtakbo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito Mga nangyayari ng porsyento, kapalit ng porsyento, visit ka, babasahin mo lang, mali pa. Alam, pag hindi ka nagsisinungaling, hindi mo kailangan niyang babasahin, pwede mo sabihin diretso. Kasi laman ang utak mo yan
Yung mga nangyari sa'yo kung paano ka ginikipit, whatsoever, hindi mo na kailangan basahin Diba? O ay 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina Yan. Regional Director Eduardo Virgilio of DPWH Region 5, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPWH Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotle Ramos of DPWH Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPWH North, Manila Deo, District Engineer Edgar Pasig, kay Vico Soto yun. Sipingol of DPWH Bulacan, Sabdeo, District Engineer Michael Rosaria of DPWH Quezon Second Day. Parang tumatawag ng roll call Tingnan mo, binabasa niya. Ayo. Karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Saldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo ang naman lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Parang bumabasa ng comics ang puta rin na ito Taas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldico. Sa lungsod ng Pasig naman, lumapit sa akin ang DPWH Project Engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. 28, number 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas, ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa unprogrammed funds at insertion galing sa taas. Sa ilang pagkakataon, ang mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hiningi nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Nikki Briones of Aga Party List, Arturo N. Ataide, ama ni Kong Arjo Ataide, Kong Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Eliandro Jesus Madroño of Romblon, Kong Benjamin Napagod siya ng gano'n, tinaas niya ng ganyan, binabasa niya ang comics Gago to. Benji Agarao Jr. Bagamat naging matinding pagsubok ang kabawasan ng pondo na nakalaan sa proyekto, pilit at matapat namin sinusunod ang bawat espesifikasyon na nakasaad sa Program of Works na nakasaad sa proyekto ng DPWH. Nakakasiguro kami na nagawa namin ng maayos at matapat ang bahagi o phase ng proyekto na na-award sa amin. Sa katunayan, hindi kami mababayaran ng DPWH kung hindi ito dumaan at pumasa sa maraming material testing na naaayon sa design ng DPWH. Binabasa niya. Ina-assess at ini-inspect ng DPWH ang bawat proyekto base sa natapos na parte o accomplishment. Napilitan kami na i-absorb ang kabawasan na ito na nagdudulot ng maliit na kita o pagkalubi sa ilang projects. Para makabawi, dinadamihan na lang namin ang partisipasyon sa mga Lulugi pa. Gago. projects. Taliwas sa mga lumalabas na may mga impormasyon sa publiko, hindi kailanman kami gumawa ng ghost projects. At masugid kami nag-i-inspect sa lahat ng aming mga natapos na projects. Handa po kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness
at sabihin ang lahat ng nangyayaring katiwalaan ng Kamara, DPWH at iba pang mga kawani ng gobyerno upang gawin ang tama. Kami ay lubos na humihingi ng tulong sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ng buting Chairman Senator Dante Marcoleta at kay President Bongbong Marcos para sa proteksyon at seguridad ng aming pamilya. Ang salaysay na ito ay kusang loob namin ginawa at walang sino mang pumilit na gawin ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan namin ang salaysay na ito ng kusang loob at walang pumipilit. Sign, Pacifico of Vizcaya, nagsasalaysay. Notaryado po. For the record, Chaos Center. Lintik ang pangumpisal nito, no? Kaso, yung kanta niya kulang, sintonado. Ewan ko, lalabas yung mga tanong dyan, yung mga joint venture nila nung construction itong pamilya ni Go, ni Bonggong, o, di ba? Actually, lahat ng mga pagbabanggit nito, itong si mag-asawa na to, ng mga pinagbibigyan nila ng lahat ho yun, tinanggi. Wala akong, siyempre, tatanggi naman, di ba? Kailangan namang umamin yan. Magmula kay Speaker Romualdez, Roman Romulo, mga lahat na sinabi niyang mga dyan na binagbibigyan niya, tinanggi ho nila lahat. Pati si Alcantara, tinanggi rin niya. Wala ho, mahaba ho to. Lalong nabugbog to malamang. Humaba na ho ng humaba. Ito lintik na sindikato nato dito sa ng flood control nato. Lahat ho yung mga pagbabanggit niya yan, itatanggihan. So, magkakaso yan. Patay na naman tayo. Korte na naman. Aabuti na naman ng siyam-siyam yan. Kasi, kukuha ng abogado, ganito, di ba? Sino ba yung abogado? May kumuha kay Fortun. May kumuha kay Fortun. Yung naglalagay sa Batangas na engineer din, no, ng mahigit 3 milyon. Tinanggi. Hindi raw lagay yun, donasyon daw. Dito na si Fortun. Itong mga Fortun na to, bilib ako dito, di ba? Malakas kumuha ng mga bayad to, di ba? Maski yung sa yung Maguindanao Massacre ba yun? Yung pinagpapatay ng mga ampatuan yung mga reporter. Fortun na naman abogado dun Talaga itong Fortun, sabi ko kasi nyo, di ba? Yung mga abogado na to, dapat to, pag nakakulong natalo yung kaso, kasama na sila makakulong. Itong mga defense lawyer na to. Di ba? Mga friend, Lao yan. Yung mga kinanta na itong mga diskaya na to, kailangan pa na naman nilang patunayan. Dahil lahat ho nung kanilang ikinanta dyan, tumanggi. Sabi nga ni Bato dyan kanina ano ba yung sakyan mo bulletproof? Parang nanakot si Bato kanina Pinanood si Bato Itong mga masiselan itong mga pinagsasabi mo rito Bakit naman Bato? Ba't kailangan naman naka-bulletproof siya? Papatay siya? May papatay sa kanya? Yung mga pinagtuturo niya, ganun ba? Hindi nga niya naturo si Bongo dyan yung mga proyekto nila sa Davao wala siyang tinuro dyan Kulang yung kanta nitong mag-asawa na to. Punta tayo rito kay Garma. Ex-PCSO PCSO Executive Garma agreed to be state witness versus Duterte in ICC. Puta, todas ka Duterte ka. Ayan Former PCSO General Manager and retired Police Colonel Royina Garma, tatayong state witness sa ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Flash report mula kay Radyo Patrol, Steve Ras. Kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na pumayag si dating PCSO General Manager and retired Police Colonel Royina Garma na tumayong state witness laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa confirmation of charges sa September 23 sa The Hague sa Netherlands
Yan ay ayon daw kay dating Senador Antonio Trillanes. Ayon kay Remulla, ito ang rason kung bakit lumipad patungong Malaysia kagabi si Garma para makipagkita sa mga tauhan ng ICC. Abangan lamang ang ilang detalye maya-maya lamang. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM. DZMM Radyo Patrol. Patay. Matibay ho yan. Yung ano yan, kung totoo ha, sabi naman, balita sigurado di ba mga friend? Matindi ho yan. Ha? Maraming alam yung Garma na yan kinakabayo. Ano to yung tawag dito, balitadong darling nga ito nitong si Digong di ba? Tsaka yun nga, putik yan. Daming kwarta, halos bilyonary rin yan Bukas, tuloy ho natin yung usapan natin tungkol ho sa mga marami po na mga miyembro nito sindikato na to, no? Ito pa lang si Kitty Duterte, puro ritoke pala ito Sabi daw, Tatay Digong, nakiusap kay Kitty Duterte na magtira para sa kanya. Dahil lahat pinabago yung kamukha. Ikaw naman, kamukha mo si Digong, tignan mo naging mukha mo ngayon. Pinaritoke niya lahat Nagpagawa ako ng lips before. Kasi nagpagawa na ako ng ilong. Sabi ng papa ko, sabi niya, nagpailong ka naman. Pwede, magtira ka na lang ng nasa akin. Ang cute niya. Kaya ayun, had it undone yung lips kasi sabi niya, magtira ka naman ng sa akin. Ayun, para lang ngayon masaya siya, ganun. Nagpagawa ako ng lips before. Kasi nagpagawa na ako ng ilong. Sabi ng papa ko, nagpapagawa raw siya ng labi. Oo, kaya labi. Kasi, kamukha kasi ni Digong to nagpailong ka naman. Pwede, magtira ka na lang ng nasa akin. Ang cute niya. Kaya ayun, had it undone yung lips kasi sabi niya, magtira ka naman ng sa akin. Ayun, para lang ngayon masaya. Lahat pinapalitan mo na pala Sana pinakopya mo yung... Ang gusto sa totoo lang, parang gusto itong gayahin kasi. Yung mukha ni Andrea Brillantes. Oo. Parang ganun Parang gusto niya yung kopyahin yung mukha ni Andrea Brillantes. Oo. Malayo ka dahil. At saka mahirap yung kumukopya ka lang ng mukha. No? Shout out ka lahat ni Baya. Pastor Jun Lagon, shout out my friend. Alamin ang totoo. Shout out. Si Magalong, mga Duterte yan, kaya wala kang maaasahan sa kanya. Patay tayo dyan. Totoo siguro yan. Whiskey, shout out. Duda ako kay Tenga, sabi niya. Lahat ni ulit Luha. Wala yan, drama lang yan. Ito na naman po si Kalat. Yan ang mga problema sa mga kick out. Bakante at hampaw ang utak. Puro ngisi, ngiwi at concert lang ang alam. Walang bayag yan, walang patutunguhan ang Independent Commission. Sarsuela yan. Etong kaibigan ko na to, talaga napakahirap paniwalain to Bumaba ka dyan para mapalitan ka na ng mahal ko visit. Masyado ka na ba? Yung mahal mo wala, may impeach na yun. Kalate ulit Intindihin ka, Sani. Huwag mo nang intindihin niya si paring Benji. Puro lang kahol ng kahol ang ungas na yan. At isa pa, puro lang ebak ang laman ng utak niyan. Puro kahol. Wala namang ebidensya. Ogag. Kalat ni Kay. Kalat ni ulit Pera, masarap ang pera. Ano, gago. Isang kahibangan at kaululan yan. Mas masarap ang babaeng mainit kaysa pera. Tanga. Kalat ni Kaya kung pag nag-uusap kami ng personal ni Kalat ni, yung kagaya nila Pastor Jun Lagon, masaya. Pag minsan mag-usap nga tayo Kalat ni, sige.
Mag-video call tayo kagaya ni Pastor Jun Lago, nagbi-video call kami. Kalat niyo. Good evening, Kasani. Wag na wag kang umatras, laban lang. God bless your family. God bless, Kalat ni Elizabeth Iscareo. Good evening, Sir Rox. Yan ang hirap sa sobrang bait nitong BBM. Malambot masyado. Kaya tinatawag kang weak leader. Kasi bilang presidente, kailangan kang maging matapang, matatag, at may lakas ng loob para kalabanin ang dapat kalabanin, lalo na itong mga Duterte na napakamalas natin at naging pangulo ang isang diablo sa ating bansa. Kaya dapat lang maging matatag itong si BBM. Di ba, Sir Rox? Sinabi mo ba eh? Sumagot. Kasi ito. Margie Lilan, shout out. Hindi kailangan maging masama para lang sabihin na matapang kasi ang tapang nasa gawa, wala sa bunganga. Matatawag bang weak ang nakapakulong niya yung berdugo na si Digongyo at manyake si Kibuloy? At weak ba yung siya lang ang nag-iisang presidente na naglakas loob para kalabanin ang korupsyon? BBM ito, BBM. Si Teresita. Paano to? Tama naman din siya. Margie Lilan. Teresita Guzman, shout out. Good morning, Sir Rox. Mabuhay ka. Mabuhay, Teresita Guzman. Lahat ni ulit to. Tanim. Weak leader yan. Mabuti pa. Pauwi na lang yan sa Ilocos. At patanimin ng tabako. Ano naman eh. Elizabeth Iscareo ulit to. Ito namang si Magalong. Di ko siya type. Sana totoo ang pinaglalaban niya sa mga kurap. Pero katakataka lang. Katakataka lang nga kung bakit di niya pinangangalanan niya ang mga Duterte. At kung totoong mga Duterte ito, puno lang nitong si Magalong. Kasi nga, most corrupt, most walang niya, bastos at walang galang sa ating Panginoon. Kasi kung magugustuhan mo ang isang kagagaya ni Digong, wala ka din kwenta. Puro papogi lang ang ginagawa nito. Di ba, Sir Rox? Sinabi mo pa. Montik nga akong nabudol din yan, di ba? Galing ng mga banat. Biglang, all of a sudden, pinagpupuri si Digong. Naku, puta ako, nabudol ako na ito. Makise, oh. Good evening, Sir Rox. Nag-iingay lang yan para sa mind setting sa mga mamayan for 2028. Totoo yan, Makise. Niniwala ko siya dyan. Apolinar Tolentino, shout out. Kung magtalumpati ka, Magalong, ituro at pangalanan ang mga magnanakaw na politiko. Ngayon, kung di mo kaya, huwag ka na magsalita. Ba't nga ba puro yung istorya ni Magalong, parang yung hulaan mo kung sino sinasabi niya, putik yan. Elizabeth Iscareo ulit to. Ang sa akin lang, kaya siguro inilagay niya si Sara sa DepEd kasi nga para makapagnakaw ng legal itong si Sara dyan. At nung maghiwalay at nag-away na sila nito, ayan, nagkabugaran na ng baho nito. Pero at least, naunahan na ni Sara ang magbulsa ng pera na legal niya. Legal niya itong nananakaw. Totoo. David Estacio Jr., shout out. Sagarin nila si BBM para magkaalaman na. Totoo yan, ha? Taong bayan ka mo. Michelle Edwin Mike, shout out, my friend. Wandering Polo, shout out. Pareho po tayo ng reaksyon. More power. Jokiano, shout out. Bongbong, tama si Ka Percy. Nakapaligid sa'yo, sindikato, kaya pati kadugo mo, tinitira ka. Kaya tulungan mo na mahuli si Bantag. Si Bantag, baka nandun sa pastoral yun eh. Jokiano, kaya pati kadugo mo. Yun. Glenda Deo, shout out. Kawawa ang mamayang Pilipinas. Totoo yan, Glenn. Margie ulit, sumagot, Kawawa ang Pilipinas dahil sa kagagawan ng mga pamilya Duterte at mga alipores nilang mga bobo at saltik na mga didishit. Sila ang salot
sa lipunan, dapat sa kanila itapon sa China para matahimik na ang Pilipinas. Wag. Anong tapon sa China? Dapat sa mga yan, sunugin. Diokihano, bakit yung mga Duterte, di niya tinitira ni Mayor, itong Company Inday, 51 billion ni Pulong, yun nga eh. Baka naman nang diyan ka dyan ha, baka lang ha, Diokihano. Di ako elib dyan kay Mayor, pares tayo, nawala bilib ko dyan, pagpupuri niya si Duterte, putik. Tapos tinaas pa yung kamay ni Bonggago, wala na. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning, Karoke. And to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada, God bless, stay safe and healthy. Ikaw rin. Erlinda Aquino, shout out. Kuya, bata yata mga kaalyado ng mga dutae, mga abnoy, at may sayad, di ba? God bless po tayong mga matitino. Puwera ang mga DDS. Jimmy Bautista, shout out. Maganda sana ang hangarin ni BBM sa bansa, pero ang nakapaligid naman sa kanya ay ang mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Kaya hirap siyang ituwid ang gobyerno niya. Sang-ayon ako sa dyan. Ted, shout out Ted. Gusto ko sanang maawa sa pagluha ni BBM, pero ang pagong lumuluha din. Mabait pero matigas ang katawan. Di kayang durugin sa kagat ng buhaya. Kaya BBM, magsapagong ka. Maraming buhaya sa paligid mo. Dapat alam mo yan. Yun nga eh. Federico Mandak, shout out. Ramdam ko yung sentimento ni PBBM. Totoo yun. Ngayon lang ako nakakita ng presidente ng ganito kabait. At yung mga sinasamantala na mga demonyong nakapaligid sa kanya. Mismong kapatid niya, winawalang niya siya. Totoo. Patapos na yung termino. Pero kung may maipakukulong siyang politikong kurap at kontraktor naghahaman, malaking accomplishment na yon sa pagtatapos ng termino niya. At sana yung susuportahan niyang presidente ay manalo upang ipagpatuloy ang pagsugpo ng korupsyon. Totoo. Si Pisto Bunaa ulit. Good evening po kuya at sa mahal mo po sa buhay mga kawaros. Mr. PBBM, maganda po yan. May pagmamalasakit ka po sa mga tao, pero sana talasan mo naman sa mga nakapaligid sa iyo. Sana mapanagot mo ang mga nagwalang ya sa kaban ng bayan. Puro sana no? Federico Mandak ulit sang-ayon din ako kay Xerox sa pananaw mo kay Magalong. Grandstanding lang yan. DDS din yata yan. Wala akong bilib dyan. Tatakbo yan sa 2028. Mag-ingat po tayo dyan. Dami namang naniniwala eh. Ramon Bustamante, shout out. Ted ulit Walang kwentang talumpati kung hindi pinangangalanan ng mga korap na opisyal. Wala din kwenta ang pagpapatupad ng batas kung walang mananagot sa korupsyon ng gobyerno. BBM, kasuhan mo na sila. Ang awa ay ginagamit sa tamang paraan. Huwag mong ipakita na bumabaha ang luha mo sa awa. Ngunit wala kang ginagawa. Kasalanan pa sa Diyos yan. Totoo yan, Ted. David Alin Mendoza, shout out. Good evening po, Karoks. Hindi po natin kailangan ng luha ni BBM. Resulta po ang hanap ng taong bayan sa inasagawang flood control investigation. At saka yung kay Sara Jim Potpot ng DepEd at OBP scam, puro expose lang, wala namang resulta. Kumbaga, ginadit lang ang taong bayan tapos wala na, nakabiti na sa ere. Totoo yan, PBBM. Ha? Ano ba kasi? Puro umpisa. David Ali Mendoza. Ito naman si Mayor Magaling. Este Magalong pala. Panaingal-ngal din sa korupsyon pero wala namang masabing pangalan kung sino ang politikong kurap. Urong Yagi Bolts din po yata yung mga Duterte kasi po puro tuta din nila yan sila Magalong. Renz Elvin Sapela, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out to inyo. Annalisa Apolinar, shout out. No? Ay nako, mapagpalang buhay po pagbating hatid ng may kasamang ngiti. Impong Basyang Team Ted Deli po. Nagpupugay sa iyo, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Sa totoo lang po, Sir Rox, ang ating pong si Muning naman. Tigre, lumaki po sa layaw. Yon. Pero hindi po siya Jeff Rox. Saludo naman po talaga ako sa kanyang pagiging gentleman at sobrang mahinahon at sobrang bait niya.
po talaga si Rox. Pero sa giyera po, sinasabakan niya po sa ngayon, kailangan niya pong ilabas ang kanyang wisdom teeth. Puro po halimaw at satanas ang nasa paligid at kasama niya po mismo sa palasyo ang kanyang mga kalaban, si Rox. Yun nga eh. Kapatid niya, kaya kalaban siya eh, di ba? Eh, ba't di natin kakalabanin yan? Eh, kapatid niya, kinakalaban eh, ba? Ganun. Hindi po luha at galit lang po ang sagot sa mga pesting yawa na unti-unti po siyang dinudurog na para lang siyang alikabok. Puro po tirador at mga wala pong kaluluwa. Eh, pagka po ganyan ng ating simuning, si Rox, aba eh, tingnan mo na nga po. At nagsipagpulasan na po kanya-kanya na ang mga pinutukan po ng lintik si Rox. Paano po tayo aayos at titino niyan kung palagi pong ang mga kriminal at pusakal ngingisi-ngisi lang na parang aso na nagbebelat lang sa'yo, Sir Muning. Tabi-tabi po. Ano po, Sir Muning? Hindi po Dear Ate Charo ang kailangan po natin para ito pong mga buhayang hagum po na mga ito para lang pong mga langay-langayan na nagsipulasan parang kailangan mo na po talagang si Batman, Sir Muning. Para mapanagot po lahat at dapat lang po talaga bitay lahat po ng sangkot sa kagimbal-gimbal na anomalyang walang kamatayang kurakot na mga anay at surot. You are all such disgrace to our countrymen and to our country. Pati mga batang musmos na wala pang alam sa mundo, pinagpapasan nyo na ng krus dahil sa mga kademonyohan ninyo na sobra ng pagkahagum at duhapang sa salapi. Totoo yan, Tia Dede. Parusahan sana po kayo ng tadhana, mga pinutukan kayo ng lintik, mga leche, mga buwisit. Inam, nanawagan po ako sa ating Sir Boying, wag mo na po sana asamin pa ang pagiging ombudsman. Ano po? Sa husay mo po at galing, ayos sa'yo, ano pa po ba ang iniintay po natin? At bakit di po natin sakluluhan ang ating muning na sobra na pong nalulunod sa mga kawalangian ng puro pusakal na magnanakaw? This is the time, Sir Bonjing. Pakitang gilas ka po. Pag ito pong lahat ng nakakasulasok na etyas na kriminal na nagkalat na solusyonan mo, Sir, at naisalba mo po si Kuting, ngangako po ako, Sir Rox, di na po ako manunood ng Pugong Biyero. Mukhang tuwan-tuwa ka rin sa gago na yun. At talaga po tunay akong sasaludo sa iyo, Sir Bonjing. Baka po sakali, makaisang puntos ka para maging aplikante ng ombudsman. Shirley Jaisel, shoutout. Gayahin niya ang namayapang Noynoy Aquino, Karox, nagpakulong ng mga magnanakaw. Yun dapat, di ba, PBBM? Rudy and Jane Mirana, shout out. Kaya si Atty. Claire, hindi masyadong bilib dyan kay Magalong. Hindi naman talaga dapat biliban eh. Rick Ignacio, shout out. Mr. Rox, maka Duterte si Magalong, panay forma yan. Papogi lang. Alam ko yun. Alam mo. Pero munti ako nabudol nito. Totoo lang. Sabi ko ba, meron sana magkudita na. At si Magalong ang gusto kong maging pangulo. Biglang pinagpupuri si Digo. Patay tayo. Brado Dobigo. Salamat, Karox. Nabanggit mo ako na isa sa mga kaibigan mo. Teka, Karox. Nasa Canada. Ako dito sa Edmonton, Alberta, Canada. Salamat uli, Karox. Mabuhay. Whiskey, shout out. PBBM is helpless to solve it. Mga kaalyado niya, mga dambong na yan. Librado Ludovico ulit Ito si Magalong, dada ng dada at the end, maghuhula pa. Hoy, Magalong, didisit ka pa rin pala.
Action speaks louder than words. Ayun. Mag-ano yun. Whiskey dog. Yes. Yep. Get rid of Quezon. Pag diniinan talaga ito, puta na, matanggal to si to Quezon na to, saka to si ano, dahil binenta nila yung kaluluwa nila eh. Doon sa mga kontratista. Ha? PBBM mo. Whiskey do. Yung mga DPWH project, bagong pork. Ha? O si Lito Mabait, shout out. Whiskey do, marka demonyo yan si Tenga. Sino Tenga? Si Magalong ba si Tenga? Whiskey ulit to, parang nakakaloko ng bata ito. C6 months din ang time niya to solve the problem. Whiskey do, style demonyo yan si Tenga, Xerox. Ay tayo dyan. Whiskey ulit, simply because ears is a part of the syndicate, Karox. Yo. Whiskey ulit, PBM, wala sa lugar ang bait. Tama ka kay Jackie. Yun to. Matilda Moore, shout out. Parang hindi nag-iisip si PBBM, mga ina-appoint niya, hindi makabayan, magsisilbi. Hindi makabayan, magsisilbi. Si Torre, matinong tao, bakit nagpasulsul si PBBM, tinanggal ura-urada si Torre. Yun nga di ba? Kaya ano eh. Loisel, shout out. Mr. Sa totoo, may nagsusulat sa mga sinasabi ni Bonggoloid, kaya binabasa lang niya. Tapos may naniniwala naman, kawawang Pinas. Totoo. Mary Lebron, shout out. Chupista ulit Bunao. Marami ka ding nabubudol, masyado ang nagpapasikat. Wala ka namang tinukoy ni isang tiwaling politiko. Delikado, kawawa ang buong bansa. Sa'yo, hi, budol pa more. Chupista ulit Sa nangyari ngayon sa ating bansa, parang gusto kong sumanib sa kaluluwa ni Marcos Sr. kay BBM. Bawal ang sobrang mabait, kailangan may tapang din para sa mga politikong nagwawalang ya kay Juan de la Cruz. Dapat may clone si PBBM, lalo pag nasa labas siya ng Malacanang, Mission Impossible. Totoo. Pag sambala ka lang, tignan mo si yung mayor ng Tanawan, Batangas. Chupista ulit PBBM, di ka po nagkulang sa mga nakapaligid sa iyo. Nasobrahan ka po, lahat ng sobra ay masama. Sana si Dilima o si Kiminares, marami dyan. Wag lang ang mga hunyango. Oo yan, Chupista. Chupista ulit Ombudswoman Kim at Dilima. Yun. Romeo Kalusa, shout out. Gandang gabi, Karox. Maski sinong tao, mapapayak ka sa sama ng loob mo sa ganitong nangyayari sa bansa mo. Imbis na tulungan ka ng mga kasama mo para mapaunlad ang Pilipinas, ang nangyayari, sila pa ang sumisira sa bansa. Sa totoo lang, mabait ang Amir ang natin. Mga tao, mga Diyos. Higit sa lahat, ayaw niyang maghirap bawat Pilipino. Kaso nga, hindi marunong man. Declare mo na kasi Marcel Lopag. Romeo Calusa. Ilang president ang dumaan, mga politiko na puro pangako hanggang sa mababa. Pumasenso ba kayo sa inyong buhay? Halos gamit na salitang mahirap. Aba, mga kapwa ko mga Pilipino, lalo na mga OFW, mag-isip-isip naman kayo. Isip pa ka mo. Sumagot na naman si Margie. At least si PBBM, siya lang ang nagsiisang presidente na matapang na kinalaban ang korupsyon, lalo na sa mga anomalya ng flood control. Si Digonyo nga mismo inamin niya na di niya kayang lutasin ang korupsyon, kaya maghanap na lang ulit tayo ng isa pang Marcos. At ito na nga, buti na lang si presidente, kung hindi hanggang ngayon di mabubulgar ang mga korupsyon. Totoo yan. Alam mo kaya nabulgar ang korupsyon? Bumagyo.
Tinatawag na God moves in a very mysterious way. Romeo ulit. At ito naman si Mayor Magalong, nakalugar ko pa. Puro ka the please. Tumbukin mo na. Gulong kung gulo. Di tapos ang usapan. Yun nga eh. Hindi naman niya matumbok yung mga amo niya. Paano? At itong si Atty. Roque, napanood ko ang binulgar mo tungkol sa mga kasabuatan sa mga senador na ito si Saldico. Nasabi mo, siya ang kontraktor ng mga senador na ito. At sinabi mo pa, bakit hindi binabanggit ang Saldico sa Senado, lalo na itong si Marcoleta. Parang may punto ka, Atty. Roque. Kaya ang gawin mo, panahon na para umuwi. Ibulgar mo na lahat ang alam mo. Total, gulong-gulo na nangyayari sa ating bansa. Totoo, marami ring alam yan si Harry Fioque. Romeo ulit. At para naman sa mga DDS, alam ko naman halos lahat dyan, puro Kristiyano o iba't ibang reliyon. Kayo ba? Na todo suporta sa malademonyong pamumuno ng mga Duterte. Minsan mag-isip-isip tayo, aminin na natin na naging huli ang pagtawad natin sa Diyos. Pag may kalamidad, Diyos ko. Pag may sakit, Diyos ko. Pag may sakuna o aksidente, Diyos ko po. Puro Diyos. Pero ano ang sinasamba ninyo? Isang demonyong Duterte, kulang na lang. Lumuhod kayo. Totoo, Romeo, Romeo ulit. At ito si Atty. Diskaya. At itong si attorney ng Diskaya, ang sabi mo na nalito at hindi alam ang sinasabi, para mong sinabi na mirong sayad sa utang ang kliyente mo. Don't tell me, galing na rin sa Ward 25. Umayos ka, attorney. Ano may attorney, sabi ko siya, pati si Satanas, pagtatanggol ng mga putang ng yan. Mga walang iya talaga eh. Romeo ulit. Si Rimulya naman, bakit nga hindi mahuli si Bantag? Dahil ba takot ang mga pulis natin? Kung sa bagay, high-tech na rin ang mga armas ng mga kapwa ko igurot. Pana at sibat, may laser guide na rin. Baka dyan sila takot, patay tayo dyan. Romeo ulit. Bakit hindi matatakot kay Duterte? Paano lahat ng politiko may nakatutok na bala sa ulo nila? Dumaldal ka, tiyak, todas ka. Yun nga eh. Reynaldo Gonzales, Kaya lang bakit tinatandem pa ni Vico Soto si Mayor Magalong? Alabang alam si Vico Soto si style ni Magalong. Masisira siya dyan. Ruben Lantin, shout out. Magalong ay takot kay Duterte at Bongo. Takot o nalagay is my guy? Reynaldo ulit Mahirap nga ang lagyan ni BBM lahat ng experience niya. Mahirap nga kalagayan ni BBM, lahat ng experience na niya, naiyak, natawa, nagalit, nangiwi, antayin pa ba niya na mapikit at di na magising? Ay, tinalaga ka ng taong bayan, alam naming pinapahalagahan mo ito, pero kung ang halimaw ay may pangil, magkapangil ka din na susugpo dito. Tatag ng loob lang. Ayun. 3JC Hope, shout out. Yan si Magalong Xerox, kamag-anak yata ni Libayan. Ayoko siya tawaging attorney. Kaya malakas ang loob ni Libayan, umasta sa para siya lagi ang tama. Mga Duterte yung dalawang yan. Halatang halata, punong pa. 3JC Hope, at least naman si PBB. Kung napaiyak man, ibig sabihin may konsensya kesa naman sa mga Duterte na zero, nada, wala ni katiting na kahit konsensya. Sa panahon ba ni Gongdi, may nakasuhan ba man lang? May napanagot ba? Samantalang aminado si Gongdi na maraming ghost project sa panahon niya, na siya ang adik at maraming kurap. Meron ba kahit isa man lang na napaparusahan? At least sa time ni BBM, heto, so far, nagawa niya. O, diba? Number 1, siniwalat ang korupsyon sa DPWH. Number 2, napakulong si Gibbs. Napakulong si Gongdi. Napabalik si Tebe sa Pinas. Ayan. Napabalik na si Garma from USA. Kung si Gongdi yan, di isa dyan, walang mangyayari. Diba, Sir Rox? Sinabi mo pa. 3 days off ka, ha?
Lahat yan, lusot niya. Tauhan niya lahat yan eh. Ang gumugulo lang naman sa Pilipinas, sa totoo lang, lahat Duterte, mga kampo ni Duterte sa Senado, kampo ni Duterte sa Kongreso, kampo ni Duterte sa Korte Suprema, kampo ni Duterte sa COA, kampo ni Duterte sa Ombudsman, puro Duterte. Margie Lilan ulit oh. Tama po kayo, idol. Kung hindi kumapit si Inday Lustay kay PBBM, di siya mananalo. Kasi binoto siya ng mga Marcos loyalists pero binaliktad ng mga kupal. Si Lustay daw ang nagpanalo kay BBM. Ang kupal talaga ng mga kampo ng kadiliman. Totoo yan. Margie ulit oh. At tama ka rin, idol. Ipinanganak ng mayaman si BBM kaya wala nang halaga pera sa kanya. Di gaya ng pamilya Dutae na yumaman lang dahil sa politika, dahil sa mga ninakaw nilang pera ng bayan. Kaya grabe ang pagkasakim nila sa pera at kapangyarihan dahil ngayon lang sila nakatikim ng mga ganyan. Totoo yan, Margie, ha? 3J show ulit, oh. Xerox, o paano na yan? Si Garma, magte-testify pala sa ICC. Naku po, yari na si Gongdi. Dapat lang mag-testify talaga ito si Garma nito, eh. Unang-una, ginamit ka na sa kama, ginamit ka pa, tapos binigyan ka na ng konting barya, pero lahat ng, ang laki na ipinasok mong pera kay Digong. Oh, yung kay Digong naman, malaki raw, sabi niya, na ipinasok sa'yo. Inang JJ show pala ito. Heto pa, Xerox. What an irony. Sa kamera, ang mga nagtatanong sa mga kurap, higit pang kurap sa mga kontraktor na kurap. Kalokalike. JJ show ulit to. Malamang sa alamang, Xerox. Mapalitan na si Quezon de Bola ni Tito Sen. Tapos na, napalitan na. Marilo Pabianak, shout out, ha. May good day po tayo sa mga kawaros. Dami pong ganap tayo. Meron na po tayong new si Tito Soto. Thanks God. Wala na din si Portweed. Sana alam ni Senate President Tito Soto yung meaning ng Portweed, ha. Huwag kagagaya kay kay Cheese Escudaro, ha. Nawa ay mabalik na ang dignidad ng Senado. Another one is Garma, nasa Malaysia, to meet ICC, pumayag na siya, mag-testify against Digong. At kanina, dami na name drop sa mag-asawang Diskaya, mga sangkot sa flood control, pero sure, ay magkakaroon ng regudon ang leadership sa Senado. Maaari din na si Marcoleta, good naman para hindi bias ang hearing. Waiting na lang po tayo sa independent commission na binubuo para sa flood control scam. Good luck to our country. Sobrang nagtiwala si Presidente sa mga nakapaligid sa kanya. Buti at may oras pa para itama ang mga mali at ibigay ang tunay na concern sa mga Pilipino. Sana nga. 3J show ulit, oh. Finally, sa Rox, Quezon exit. Tito Sen, as Senate President, congrats, ha? Eddie Luna, shout out. Hello, Karox. Magandang gabi po sa inyo. Itong si BBM ang ugali. Parang sabihin na nating mabait. Kaya lang, hindi din malaman natin kung pinaglalaruan lang siya ng mga kunwari kakampi niya. Yung lumalabas ngayon, si BBM, pinaglalaruan lang ng nakapaligid sa kanya. Doon pa lang sa pagmura sa kanya ni Sara at pagbanta sa kanya, napapatayin sila. Wala naman siyang reaksyon doon. Parang wala lang sa kanya. Presidente ka, hindi ka dapat binabastos ng mga kasama mo. Lalo pat under mo. Kaya inabuso ka, ganyang ang nakikita sa'yo ng mga tao. Salamat, Karo. Sige nga, eh. Tsaka numero 1 bumababoy sa kanya, yung kapatid niya, ati pa, puta. Di Luna ulit, si Magalong, maganda sana sinasabi niya. At kakampi ng mga naaapi at parang may alam siya sa mga nagyayari sa bansang Pilipinas. Ang problema sa kanya, hindi niya idiretso sa pangalan kung sino para kung sino man yan. Masama bang tao yan o maiiwasan ng mga putante? Total, pinapaliwanag na din niya ng husto. Hindi malaman kung sino ba yung tinutukoy niya. Kung hindi niya mapangalanan,
huwag na lang niya sabihin hindi kumpleto. Sayang sinasabi niya, mabuhay ka si Rox. Di luna ulit. Yan din si Rox. Yan din ka, Rox. Ang epekto ng sobrang bait. Hinahakot ng lahat ng pondo, katwiran ng mga nanakaw, hindi sila managot. Kasi nga, mabait ang presidente. Wala silang takot at wala din awa sa taong bayan. Totoo. Di luna ulit. Isang oras na tayo, ha. Rox, ang isang totoo niyan, kinalabit na siya ng Panginoon Diyos. Siguro, sinabi ng Panginoon Diyos kay BBM, kumilos na siya at malala na ang nangyayari ngayon. Kagustuhan na din ng Panginoon, utos na ng Diyos, kita mo pati Senado, kinalabit na din ng Panginoon dahil nakikita niya na matagal na ang nangyayari. Di ba? Di luna ulit. Yung flood issue, matagal nang alam ng Panginoon. Kaya lang, inoobserbahan sila at ngayon, nag-utos na ang Panginoon na buksan na yan at hindi na maganda ang nangyayari. Kaya si BBM, inutusan ng Panginoon na bawasan ng kabaitan. Panahon na alamin na ang sobrang nakawan. At syempre, naawa na din ang Panginoon sa mga taong nalalamangan nitong mga magnanakaw. God bless sa iyo, Karox, mabuhay ka. God bless, Eddie Luna. Eddie Luna ulit. Alam mo, Karox, nagagalit na ang Panginoon sa mga nangyayari ngayon. Talagang siguro, sinabi niya na sumobra na kayo. Siguro, kilalabit na niya si BBM na kahit masama ang loob mo, kumilos ka na, sobra na sila. Siguro, alam din ng Diyos na napapaluha siya dahil sa kabaitan niya. Ayaw niyang makasakit, pero yun na ang desisyon ng Panginoon na kumilos na siya. Si BBM siguro, matagal na ding inoobserbahan ng Panginoon ang kilos ng mga politiko diyan sa Pinas. At eto na, pati Senado, itinuro na ng Diyos ng kanyang daliri na baguhin na. Kaya ang ugali ng mga senador ay binago na nga niya. Salamat po, Panginoon, at binago mo po nangyayari ngayon sa bansang Pilipino. Di luna ulit. Mr. President, sa totoo lang po, kumilos na kayo dahil Panginoon na po ang may kagustuhan. Kinakalabit na po kayo, huwag na po kayong umiyak. At Panginoon na po ang tumutulong sa inyo para kumilos na kayo. Ngayon din, matagal nang sinusubaybayan ng Panginoon ang mga kilos ng mga kasama ninyo. God bless, Karos. Ay, naku. Mission accomplished, mga friend. Hanggang bukas po muli. Maganda o topic natin bukas. Tungkol na naman dyan sa mga sindikato na nakapasok sa flood control project. Putik yan. Good night. God bless. Ay nako, buhay.